Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-15 sa karaniwang panahon. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benjo Pahota, natuwang na rektor ng Texas Shrine. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banayad at mabungang misa ng salita ng Diyos ay sumainyo lahat. At sa pagkakas, Natitipon bilang anak ng Diyos sa pagtugon sa kanyang paanyaya. Ating unawain ang pangangailangan nating mapatawad at mapalakas. Para sa kapabayaan nating dumulog ng baramal sa hapal ng salita ng Diyos o sa pagturing ditong isa lamang karaniwang salita ng tao, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa paghadlang nating magkabisa ang salita ng Diyos sa ating buhay, dahil sa mali nating pagpapahalaga, kulang sa pagsisikap sa mabuting gawa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa kapabayaan nating ibahagi ang salita ng Diyos sa ating kapwa at kapabayaan ipahayag ito sa buhay ng tunay na Kristiyanong pamayanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos,
aming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong aasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo makapagwaksi sa tanan sa lugar sa ngalang Kristiyano sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawanan ka na sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na paghasin. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupain, tumataba yung lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang tumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinain. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukilin, ang ulan ay masagana. Ang bukilin ay matuloy at palagi basang-basa. Sa banayan na pagulan ay lumambot ang lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa at saan man magpunta kay masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Nagahari ang galak sa lahat ng kabululan. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Gumagala yung lupa sa gitna ng kaparangan at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sasaalin. Nananabik ang sanglilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanglilikha, hindi sa kagustuhan ito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sanglilikha ay palalayain sa pagkakaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sanglilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo ang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo.
salita ng Diyos, ang buto na tanim ni Jesucristo upang lumubog sa tao. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan sapagkat manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasay walang daan ng ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nagbuhay. May tig sa 100, may tig 60, at may tig 30 butil ang bawat buhay. Ang may patinig ay makinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi nakarinig, hindi nakauunawa. Natutupad na ang sinabi sa kanila sa hula ni Isaías na nagsasabi, "Makinig man kayo na makinig, hindi kayo makauunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, nahirap makarinig ang kanilang mga tenga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, isin sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila," sabi ng Panginoon. "Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata, at nakarinig ang inyong mga tenga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagdanasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at maraming sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Pakinggan na inyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing na hasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nalalamig.
Inilalarawan naman at nanghahasik sa tawagan ang nakikinig ng salita. Ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundo ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pa ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi makapamunga. At inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayon narinig natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos, pagtanggap nito sa ating buhay, sa ating puso. Sa mga narinig natin na paliwanag ni Jesus sa mga ulit ng lupa at kung paano namunga, nag-uhay ang mga ito, mga hinasik na binhi, nakikita natin sa ating sarili kung paano tayo tumatanggap sa salita ng Diyos. Madaling makita natin ang kahulugan at maunawaan ang salita ng Diyos kung iuugnay natin yung ating sarili sa isa sa mga characters doon. Maaaring tayo ang naghasik, maaaring tayo ang lupa na tumanggap, o maaaring tayo rin yung binhi na itinanim. Merong mga tao, buong buhay nila ay nakakubli na lang, nakakulong sa kanilang sariling shell na tinatawag. Ayaw nilang makialam, ayaw nilang ibahagi ang kanilang mga kakayahan, talino, at kagalingan para sa sarili lang. Nakakulong lang sila doon sa isang shell ng binhi. Ayaw nilang maipahasik, no, at mabigyan ng misyon para ipamalita ang salita ng Diyos. Pero ngayon sa ating dinilay dito sa salita ng Diyos na ating narinig, ay bibigyan ko muna kayo ng isang kwento maaaring narinig na ninyo sa akin. Mayroon po isang pamosong aktor sa Hollywood na nagdiwang ng kanyang kaarawan. Maraming mga kilalang mga aktor at mga awit ang naimbitahan. Isa doon sa mga panauhin ay isang matandang pari. No, nung program na, merong mga tao sinugod or yung isang pinilit ang isang performer na umakyat sa stage. At nung nandun na siya, sabi niya, sige, pagbibigyan ko ang kahilingan ninyo, pero gusto kong mag-request sa inyo. Ano ang nais ninyong aking ibigay para sa inyo? Tumayo yung matandang pari at ang sabi, can you do Psalm 23 for us? Nagulat yung aktor, sabi niya sa dami-dami ng mga pwedeng i-request sa kanya ay yung Psalm 23 pa. Pero ganun pa man, sabi niya, okay lang sa akin, Father. Pero pagkatapos ko, i-deliver ito. Ikaw naman ang aakyat dito sa entablado. At ibibigay ko rin yan, Psalm 23 para sa amin. So, pumayag yung pari at nag-umpisa na yung aktor. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. At inawit pa niya yung ilang parte ng salmo. At pagkatapos niya, lahat ng tao nakatayo at palakpakan. No? Dahil napakagaling ng kanyang rendition. Sabi niya ngayon, it's your turn, Father. Umakyat yung pari. At sabi niya, at sinabi niya, no? Tinula niya yung Psalm 23. Pagkatapos niya ibigay ito, wala nang isang pumalakpak. But everybody was in tears. Sabi ng aktor, I know Psalm 23, but this man knows the shepherd. Ito po ang nakakalimutan siguro natin sa misyon ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Maaaring nakalimutan natin, kilala ba natin talaga yung nagsugo sa atin para ihasik ang binhi ng salita ng Diyos sa ating kapwa. Ito ang very basic. Nakakalimutan natin siguro. O baka ang naririnig lang natin na aalala lang natin yung mga homilya ni Father. Nasabi ni Father, ganito ang gagawin. Tayo ang mga sinugo para ibahagi ang salita ng Diyos.
Pero ito mismo sinabi ni Jesus na sa kanyang salita, no? Ay kinakalimutan natin. Kilala ba natin ang nagsugo sa atin, ang nagbigay sa atin ng mission para ibahagi ito at ikalat ang salita ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamumuhay, sa ating pakikipagkapwa. Marahil ay ganito rin ang attitude ng mga kabataan pag narinig ng salita ng Diyos. No, they get bored with it, no, they make fun of it, no, they ignore the Eucharist. No, pero tingnan natin kung gaano ito mahalaga sa ating buhay. Kaya makikita natin, sinabi, may isang taong naghasik. There was a man who sold. And marireflect natin, parang nakakahinayang, napakadami niyang sinayang na mga bibig. Ibinatulang kahit saan, inihulog lang kahit saan. Pero ilan lang ang namunga. No, ilan lang. Ganito rin ang buhay natin araw-araw makikita sa mundo. Mga sinayang na buhay, mga sinayang na tao, mga sinayang na panaginip at higain natin. Mga sinayang na mga pakikipagkapwa-tao. Piniprepare natin ang perfect wedding. Mauuwi lamang sa hiwalayan. Tayo ay nag-prepare para sa ating mga anak. Binigay natin sa kanila lahat ng kanilang mga kailangan. Pero paglaki nila ay nalulong sa mga masasamang bisyo, sa mga masasamang barkada. Pilit natin ibinuno ang pananampalataya mula nung bata sila. Pero lumalaki sila, walang pagnanasa para sa Eucharistia, pinagdiriwang natin. There is no desire to celebrate the Eucharist. Kaya tatanungin natin, ang buhay natin ay punong-puno ng pagsasaya, panghihinayang. Lahat ay ginagawa natin, no? Sobra, wasting a lot of things in our life. Ganito rin ang makikita natin sa buhay ni Jesus. Nung siya ay pinanganak, no? Ilan daang bata ang pinatay para sa kanya. Nung siya ay nandoon, isinilang na sa isang lupaing mahirap, mga hari ang nagbigay sa kanya ng mga mamahaling, mga regalo, mga handog. Parang sinabi natin sayang, bago siya ipato sa krus, pinagsayangan, hinayaang mahugasan ang paa, na mahahaling mga pabago ang kanyang paa ng isang babae. Kaya sasabihin natin, lahat ng naririto nakikita natin ay parang sayang, parang walang bunga, parang walang resulta ang ating ginagawang kabutihan o pagdinig sa salita ng Diyos. At ibabahagi ko rin ang isang kwento na maaaring narinig na ninyo tungkol sa isang batang lalaki na iniwan ang kanyang nanay doon sa ospital sa Milwaukee, USA. No? Pinanganak na may cerebral palsy, hindi niya magalaw, underdeveloped ang kanyang paa at kamay, at iyak na iyak at mukhang mentally retarded dahil hindi nakakaintindi. And then, nung 2 years old na siya, yung hospital administrators ay nag-decide na i-let go na yung bata dahil wala nang makakatulong sa kanya. Meron nakaalala, isang retired nurse, retired na nurse, tanungin niyo si May, baka gusto niya ampunin o alagaan itong batang ito. Tinawag nila nang makita ni May, kinuha niya at tinuring niya parang isang tunay na anak. Inuwi niya sa kanyang bahay, binabasahin niya lagi yung kanyang mga paa at kamay, no? Pinapakain, kahit umiiyak, at laging kinakausap, kinikwentuhan. Pero walang response ang bata. Dumating ang lumipas ng 5 taon, 10, 15, pero ganun pa rin. Hindi makahawak man lang ng kutsara yung bata, hindi makaupo ng diretsyo. No? At lahat ng kanyang kinikwento, sinasabi sa bata ay parang walang nauunawaan. Pero isang araw, nung siya ay 16 na taon na, merong narinig si May na yung kanyang anak na tinuri, pinangalanan niyang Leslie, ay meron siyang naririnig na parang may tiklado. No? Nakita niya, kung ginagawa ni Leslie, yung tali na nakapulupot sa isang karon ay parang inaano niya na parang gitara. Kaya sabi ni May, meron kayang interest sa musika ang aking anak. Ang ginawa niya, pinuno niya ang kwarto niya ng tape ng iba't ibang mga music.
no? Classical, rock, pop, Broadway, lahat ng uri ng musika. At nung nakaipon siya, binilhan niya ng second hand, sila mag-asawa, binilhan ng second hand piano at nilagay doon sa loob ng kwarto ni Leslie. Tinulungan niya tumayo at pumindot, pero parang ng tiklado ng piano, pero parang walang nauunawaan yung bata. Lumipas pa ng ilang buwan, isang gabi nagising si May, may narinig siyang tumutugtog sa kwarto ni Leslie ng piano. Ginising niya yung asawa niya. Iniwan mo bukas ang radyo. Hindi. Patuloy nilang naririnig ito, kaya lumapit sila, pinuntahan nila, at pagbukas nila ng kwarto, nakaupo sa piano si Leslie, tumutugtog ng Tchaikovsky's Concerto No. 1. At napanood si May. Sabi niya, "Thank you, Lord. You did not forget Leslie." Ang kwento nito ay dahil sa pagtsatsaga, patuloy na pag-aasik ng pagmamahal ni May para sa kanyang anak, nagbunga yung kanyang ginawang pagsasaya ng pag-ibig, pagmamahal, pag-aaruga kay Leslie. Tayo din ganito matatanong natin, Father, ang tagal-tagal ko na, pinagdadasalan ako, ang asawa ko na magbago, pero parang walang resulta. Father, matagal na ako humihingi ng tulong, pero parang bakit hindi mo ako pinakikinggan? Father, matagal ko na inaalagaan. Nagbibigay kami dito sa kamang gawa. Naalagaan namin yung mga bata, pero parang walang nangyayaring resulta. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, hindi atin ang pagbubunga, hindi kapangyarihan natin magbunga. Ang trabaho lang natin, pagpatuloy ang pag-aasik ng kabugihan, ng kawagawa, ng katarungan, pag-ibig at kapayapaan. Kahit hindi natin makita ang bunga, maaari ang pagbunga nito kapag wala na tayo. Pero ang ating gagawin na, mag-aasik and believe everything to God. Amen. Kasi tayo po tayo. Masampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at
pinasisiglan ang pagpapahayag at pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Tumugon tayo ng buong pasasalamat sa kapangakuang isabuhay ang tulong ng Panginoon. Maging tugon natin, pinupuri, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salita ang inihabilin na simbahan, bilang kanyang bukal ng inspirasyon at sanggunian sa pag-akay sa mga tao tungo sa katotohanan. Manalangin tayo. Pinupuri, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang ipinaaabot sa atin sa pamamagitan ng Santo Papa, mga obispo, pari at lahat nating gabay na espiritual, sa tulong ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Pinupuri, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang magbubuklod at magpapalibay sa ating mga pamayanan bilang mga buhay na sangkap ng lipunan at pagtulong sa pangangaral. Manalangin tayo. Pinupuri, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang sa bawat siglo ay pinagsisimula ng mga bagong pilusan at pagsisikap para sa ikasisigla ng simbahan at ng buong mundo. Manalangin tayo. Pinupuri, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang nagpapalumbalik ng pagkakasundo ng mga bansa, pangkat at mag-anak, at pinapakayapa ng ating mga puso sa katapusan ng bawat araw. Manalangin tayo. Pinupuri, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang nakaaaliw sa mga agaw buhay, sa pamamagitan ng pangako ng buhay na walang hanggan, para sa pinakasimple man nilang pagkakawang-gawa. Manalangin tayo. Pinupuri, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang gumaganyak sa kabataan, para magpatotoo kay Kristo, lalo na sa ika-6 na pamasya ng araw ng kabataan, sa ika-10 hanggang ika-17 ng Agosto. Manalangin tayo. Pinupuri, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Himig natin manalangin ang ating mga pansayin na Panginoon. Manalangin tayo. Pinupuri, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pakikipag-usap mo sa amin sa banal na kasulatan at sa buhay na tradisyon ng simbahan. Tulutan mo lagi namin maunawaan ng tama ang iyong mensahe at agad namin itong tubig. Ikaw na nabubuhay at tagahari, magpakailanman. Amen.
Ayun po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon, itong mag-aari sa iyong mga kamay, sa kapulitan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya. Siya pasalamatan. Ang aming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-ilan. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aming bigay ng anak mong nalagak sa amin ng katiyakan. Nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa Maraming banal, ikaw ang bukayo ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niyang pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Pinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kain. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Hindi naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ninarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kabayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlan na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanang. Kaawaan mo sila matuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at palindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng halugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mahal tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihan ito, lakas loob tayo, dumulog sama.
Pinigil namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamangan. Samantalang aming pinananaligan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at walang aming napakarami at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Narito si Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong bunga ng aming pagkamulat sa nababantang pagkawasak ng kapalitirang ipinagkaloob niya sa amin, bunga ng malawakang paggalaban ng teolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maitalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan, sa karakitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung magigibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob, sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalinga sa halip na malingain, maglingkod sa halip na maglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Palintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, Manalangin mo kami. magsitayo po kayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karandalan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sandali po namin hinihiling ang inyong pansin. Nais po namin ipalam sa lahat na simula sa unang linggo ng Agosto, taong kasalukuyan, ay ipatutupad ng EDSA Shrine ang angkop na kasaotan sa loob ng simbahan. Nakalaon ang ipinatutupad sa mga simbahan sa buong bansa. Maglalagay po ang shrine ng mga posters ng dito sa lahat ng entrances ng ating simbahan upang magsilbing gabay natin lahat. Ang mga hindi makasusunod sa ating dress code ay paghihiramin ng shawls upang gamitin sa oras ng komunyon. Ang mga shawls ay babalik sa mga ushers pagkatapos ng komunyon. Inaasahan po namin ang inyong pagkiisa sa pagtupad ng ating dress code at ipakita natin ang higit na pagbibigay halaga sa karamalan ng Eucharistia sa pamamagitan ng angkop na pananamit sa loob ng simbahan. Marami pong salamat. Tanggapin na po natin ang muling pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa ating Magsiyo po kayo at panalangin ang pagpapala ng Diyos. Tulutan nawa ng Panginoon, kayo'y maging bukas sa kanyang salita at pagkalooban kayo ng biyayang magpabunga nito sa inyong buhay. Amen. Gantimpalaan nawa kayo ng Panginoon sa iyong pakikipagtulungan at pagpapalaganap ng kanyang salita at sa pag-akay ng iba upang tanggapin ito sa kanilang mga puso. Amen. Lagi nawa kayong maging bukas sa inspirasyon ng Espiritu Santo at pagsikapan nitong tubig. Amen. Magpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, kumayo kayo ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.